ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. With over 100 branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as the Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Walang pre, walang hindi tatanong, walang hindi pwedeng hindi sagutin, walang isyong di pag-uusapan. Christian Han, Jim Borja, Atina Mendoza. Good morning, Kels. Ay magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Today is Friday. Thank God it's Friday. At 9 po ng Hunyo 2017. Kompleto po ang oras natin. 2 oras po ang ating balitaktakan, kwentuhan, hontahan. Ha? Ika nga pati mga biruan. Dahil hitik na hitik itong ating programa ng iba't ibang mga segment. Siyempre, nariyan din po yung segment na Bembang Kalembang. At ang ating kakalimbangin ngayong umaga ay itong lokal na pamahalaan ng Pasay. Dahil lumalabas, mukhang binigyan nila ng permit itong Resorts World. Pero ang tanong, kulang naman. Bakit nila binigyan ito ng permit to operate? Kulang ang mga fire exit. And mamaya-maya po, yung ating kinagigiliwan ng lahat na itanong mo sa dalubhasa, mamaya po yan. Pero bago ho niyan, ito po ang ating mga main issues. Ayon po kay House Speaker Pantaleon Alvarez, pupunitin niya at itapon sa basura ang anumang order ng Korte Suprema na dinidiktahan sila na magkaroon ng joint session ang Kongreso at Senado. Ayon pa kay Speaker Alvarez, hindi siya mangingiming itapon sa basurahan ang utos ng Korte Suprema at sinabi niya magkakaroon daw talaga ng constitutional crisis o away sa pagitan ng dalawang sangay ng pamahalaan, ang lehislatura at hudikatura. Bakit kanyo? Ang sagot po ni Speaker Alvarez, para ano pa didiktahan nila kami? Aprobado ng Senado, aprobado na sa amin sa Kongreso ang martial law na yan. Ano pa ang gusto nilang gawin? Mag-meeting kami. Masasayang lang ang oras. Ako po isang ayon naman dito kay Speaker Alvarez. Kung yan ho'y napag-usapan na at wala namang problema, wala naman ho naging problema. Majority ng mga senador, pabor sa martial law. Majority ng mga kongresista, pabor sa martial law. Pero ngayon, ang SC, kailangan maglabas ng ruling dahil ang mga kalaban ni Manong Digong Duterte ay nag-file ng kaso sa Korte Suprema. Lalo na yung tinatawag na Magnificent Seven. Yung 7 mangbabatas daw na sina Alejano, sila Congressman Lagman, nagsampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin ang martial law. Sabi ho kahapon, ang sagot ni Speaker Alvarez, kapag nangialam ang Korte Suprema, ibabasura namin, itatapos sa basurahan ng utos nila na magkaroon kami ng sesyon. Ang sabi pa po ni House Speaker, bakit? Nasa Constitution din na walang pakialamanan. Magkapareho ang level namin, hindi kami pwedeng manduhan ng Korte Suprema kung ano ang dapat namin gawin dito sa Kongreso. May punto po si House Speaker, mga kapatid. Isa pa hong pag-uusapan natin mamaya-maya, update lamang po dito sa mga nangyayari sa Marawi City ngayon. Kahapon nga ay nahuli na itong ex-mayor at ito ay dating ex-husband din pala ng artista na si Alma Moreno. Arestado po ito sa Cagayan de Oro. Bakit kanyo? Ito pala isa sa mga konektado ro ito sa Maote Group. Ay, baba mo muna yan. Oo. Konektado ro ito sa Maote Group itong si Mayor. At ang tatay ng Maote Brothers, nahuli na. Pero yung mayor, si Mayor
ID. Oo. I-check mga, Salib ba yun? Oo. Si Mayor, dating Mayor Salib. Oo. Ay, sandali lang ha, sandali lang, oo. Anyway, mga kapatid, arestado na ho ito dahil sa pagsusuporta umano sa Maote Group. At pinaniniwala ang pinansyir ng Maote Group. Ay, Diyos ko po naman. Kaya naman pala hindi matapos-tapos ho yung giyera dyan sa Marawi City dahil nga din sa mga lintik na mga supporters ng Maote Group. Anyway, isa pa rin po sa pag-uusapan natin yan at isa pang, yun, Fahad Salik. Dati pong Marawi City Mayor at dating asawa ni Alma Moreno po yan. And of course, yung ating pong Bembang Kalembang nabanggit natin kanina, bakit nabigyan ng business permit agad ang Resorts World ng lokal na pamahalaan ng Pasay ng business permit kayong kulang ang mga fire exit nito ha? Ipaliwanag nyo nga dyan sa lungsod ng Pasay. Bakit? Lalo na ang inyong business permit at ang inyong building officials dyan. Dahil sa inyong pagbubulag-bulagan, di 37 katao ang patay, 38 yung nagsunog ng sarili niya. Isa po sa mga ating kakalembangin yan mamaya-maya. And ito na po. Ito na ang IMSD. Itanong mo sa dalubhasa. Dear Sir Erwin, isa po akong investment specialist dito sa Makati. Single male po ako and 26 years old na. Naguguluhan na po ako ngayon sa aking sexual preference nang dumating itong girl sa company namin last month. Wala po akong gusto sa mga babae since college and crush ko mga artistang lalaki. Okay. Mga barkada ko po ay mga gay pero wala naman po akong boyfriend ngayon. Pero last month, naiba suddenly at tingin ko sa mga babae. Naging barkada ko itong si Sandra nang dumating siya sa office namin. She is a fresh graduate. Nag-umpisang lahat ng minsan sa CR sa office namin, nagpasama siya sa ladies room dahil kami na lang ang naiwan sa office. Nag-react po si Junjun ko nang makita ko panty niya paglabas niya ng... Paglabas niya ng cubicle habang binababa niya ang kanyang palda after niyang jumingel. Nasundan uli sa bahay ng pinsan niya nang humingi siya ng tissue sa akin. Pinapasok niya ako sa banyo at winas niya si Jenny. Nagpupumiglas po si June. Kampante po siya sa akin dahil alam niya na bading ako, pero mukhang ginawa niya akong lalaking muli, Sir Erwin. What shall I do? Sasabihan ko ba siya na nadidemonyo ako kapag nakikita ko ang masiselang bahagi ng katawan niya? O dapat nang layuan ko siya? I think I'm falling for her, sir. Ano ba itong nararamdaman ko? Help, as in capital H. May capital H pa. Anthony by day, Tanya by night. Well, Anthony by day and Tanya by night, hindi ko alam kung paano i-explain kasi hindi naman ako dumaan sa ganyong siste. Pero makakatawag tayo na makakatulong sa iyo at makakapagpayo sa iyo na nasa gay community. Promise, mamaya tutok lamang kung ano ba yung nararamdaman mo. Suddenly nagbago. Engineer, nagbago daw eh. Nung makita niya primero yung panty nung office mate niya, barkada niya. Pagkatapos yung nagwawas daw si barkada niya sa bathroom at humingi daw ay sa CR, humingi ng tissue. So nakita niya ito. Nakita niya siguro si Jenny. Kaya nagpupumiglas daw si June. Nawala yung kanyang... pero sabi niya rin engineer crush niya mga artista lalaki. Barkada niya mga gay. Well, hindi ko maintindihan. But anyway, thank you, Anilan. Anyway, mamaya-maya tutok ka lamang dito sa ating programa, Anthony by day and Tanya by night.
Dahil hahanap tayo ng magbibigay sa iyo ng payo kung ano yung pinagdadaanan mo sa mga oras na ito, mga araw na ito. Since dumating yung ka-office mate o ka-opisina mo na fresh graduate, abay, super ganda siguro yan, engineer, ano? At biglang nagbago ang kanyang pananaw sa mga, sa mga babae. Usually siguro ang tingin niya, dabarkads. Ngayon, opposite sex. But anyway, mga kapatid, ayun, sabi ni Penny, may pagkasilahis po siya. Mamaya, ay hahanap tayo. Ay sabi ni Eva, Pante silahis. Sabi ni Amiros, bading ka pa din. But anyway, mamaya na, sabi ko mamaya, hindi ngayon, hindi pa tayo magpapayo ngayon. Mamaya pa tayo magpapayuhan. Kayo naman. Dire-diretso tayo, oras po natin. Ito po muna ang ating question of the day, mga kapatid, ang inyong pagmuni-munihan at ibato nyo po sa amin sa pamagitan po ng reaksyon ninyo sa aming Facebook. Saan kayo kakampi? Sa Kongreso o sa Supreme Court kapag sinabi ng Korte Suprema na illegal ang martial law? Hashtag martial law. Yan po ang sasagutin ho natin mamaya. Pag-uusapan din ho natin yan kasi nga naman sa 1987, in fairness mga kapatid, sa 1987 Constitution, it clearly states na both houses of Congress, ibig sabihin ang Senado at Kongreso, ay dapat mag-convene o mag-meet matapos maideklara ang martial law para reviewin nila ang mga dahilan at kung legal at illegal ba ito. Kaya nga, ang sabi ni Speaker Alvarez, ano pa ang dahilan na reviewin? Inaprubahan na nga ng kasamahan namin sa Senado. Inaprubahan naman namin dito sa Kongreso. Bakit pa kami magkukonbin, magmi-meeting? Sayang ang oras. Tama, Marami pang pwedeng gawin sila dyan sa Kongreso at Senado. Kaso mo, mauubos ang oras. Isa pa mga kapatid, kikwento ko sa inyo mamaya. Nagsasayang na naman ang oras po dyan sa Senado. Gusto po ng mga senador, ng mga liberal o mga dilawan, magkaroon ng Senate hearing na naman laban dito kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Gusto siyang padaluhin sa mga hearing dahil daw doon sa kanya mga pinaniniwalaan at pinagsasabing fake news. Diyos ko po naman, por Diyos, por Santo. Hindi ba po pwedeng gumawa ka na lang ng memo, Senador Bam Aquino, memohan mo na lang si Secretary Aguirre o kastiguhin mo na lang, Mario Joseph, tawagan mo, paharapin mo sa opisina mo at kastiguhin mo yung mama na yan. Instead na mag-hearing pa ho tayo dyan, ilang linggo na naman yan, mauubos na naman ang oras ninyo sa pagkukwento-kwentuhan. Sigurado, bunganga ni Trillanes, lalabas na naman dyan at magpapa-grandstanding na naman yung mama yan. Masasayang na naman ang oras ninyo. Diyos ko po, tigilan na ho ninyo yung mga kabalbalan dyan. Magtrabaho na kayo. Ano ba ang trabaho nyo? Gumawa kayo ng batas. Ilang beses na sinasabi natin dito, gumawa kayo ng batas. Sandali lamang mga kapatid babalikan natin yung issue na yan, umiinit pa lang ho tayo. Be-break ho muna tayo pero wag ho kayong bibitiw. Promise, babalik ho kaagad ang Punto Asintado. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 hindi ba? News FM. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang kasi paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21. Magpapatawag, gusto ni Bam Aquino dahil nagalit siya dahil sinabi ni Justice Aguirre na fake news daw na siya ay nakipagsabwatan sa maote. Inamin na ni Secretary Aguirre, sige, nagkamali siya. Pero naman, por Diyos, por Santo, magpapatawag ng hearing na naman sa Senado everyday na naman para lamang kastiguhin si Aguirre. Masasayang na naman mga kapatid yung oras ng mga senadores natin at sayang na naman yung lintik na sweldo na pinapasweldo natin sa kanila. Alam nyo, gustong-gusto ng dilawan ito. Bakit? Kasi matetelevise na naman sila. Lalo na si Trillanes, magagrandstanding naman, pasalita-salita na naman, pagganong-ganon na naman sa
mikropono, pasalita-salita doon. Paalala po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook Ewan ko account ba? or Facebook page. Itong Ano ang Senado Facebook natin, account o walang Facebook matatapos page na trabaho ito, magpapakita ng ha? pangalan o logo at larawan Walang ng matatapos PCSO. sa trabaho Ay, ito. Ang official website address Habang ng PCSO kung puro ay na lang problema, puro na lang www.pcso.gov.ph. Duterte ang sinisilip ng mga punyetang mga oposisyon dyan. Disaster victims. Meron ba kayong SSS salary loan na di nyo na Maging sa Kongreso, tingnan mo. Magkukonvene ang Senado at Kongreso. Pagsasamahin niyang dalawa na yan para pag-usapan ng martial law. Eh pag nagsama yan, mag-convene na, siyempre maraming gusto magsalita ng mga congressman dyan, taas ng kamay. Ha? May mga privilege speech dyan. 300 halos yung mga lintik na mambabatas dyan. Dagdagan mo ng 24 na senador. Sus, Diyos ko po naman, ubusin na naman yung oras nila sa pagdidiskusyon na napag-usapan na yung tungkol sa martial law. Aprobado na ng Senado, aprobado na ng Kongreso. Pero kung matutuloy at bababa ng Senado ng Supreme Court ng utos dito na kailangan nilang mag-convene, mauubos ang oras. Yan ang sinasabi ni Speaker Alvarez. Tama na. Napag-usapan na namin yan. Nagkasundo na. Exactly, Teo. Exactly. Wala talaga natatapos. Ay naku, Heidi, correct ka dyan. Teresa, tama ka. Liv Moreno, tama ka rin. Jeneline Bahinting. Inuubos yung oras eh. Kagaya sa Senado. Anak ng baka. Di, pagalitan na lang ni Bang Aquino si DOJ, patawag niya sa opisina niya, usulatan niya, kastiguhin niya sa telepono. Pero yung magkakaroon pa ng session daw, ng hearing, araw-araw magkaka-hearing na naman, mauubos ang oras sa Senado. Ako nang tinitingnan. Ewan ko, meron talagang kamay na nagmamanipula dito mga kapatid para talagang walang magawa ang Senado natin. Para pagkatapos ng termino ni Duterte, sasabihin, tingnan mo, wala naman nagawa yung Duterte na yan. Sa Radyo 5, 92.3. Basang-basa na natin yan mga kapatid. Action. Go ahead. That's what I want to hear. I'll get free here. Punto Asintado. Alam niyo ho, ang sinasabi ko lamang dito, at agree naman po ang maraming mga kababayan natin, oy, magandang umaga po muna yung sa mga bumibiyahe sa mga oras na ito, sakay po ng iba't ibang uri ng sasakyan, mga UB Express, mga Grab, mga Uber, ha? Mga privately owned vehicles, mga nasa bus, mga nasa jeepney, tricycle, magandang umaga at welcome po, ha? Dito po sa ating programa at magandang umaga sa mga overseas Filipino workers po natin. Ang pinupunto ko lamang dito mga kapatid kasi it is a waste of time pag nag-meet pa ang Kongreso at Senado. Siyempre, araw na naman ang bibilangin dyan. Mag-uusap-usap sila tungkol sa martial law na yan. Siyempre, bawat congressman bibigyan ng privilege speech, ha? Siyempre, mga senador magsasalita din. Tapos siguro mga 1 linggo. Sayang. Ngayon, pati ang Senado gusto namang magkaroon din ng investigasyon. Ipapatawag si Aguirre para sermonan siya doon sa sinasabing fake news, etc. Ay, Diyos ko po, hindi ba po pwedeng tawagan nyo na lang, Senador Bam Aquino, si Aguirre at sabihin, itigil mo yung kalukuhan mo, hindi ko gusto yung pinagagawa mo, siniraan mo ako sa publiko, etc., etc. Kaysa magkakaroon kayo ng sesyon, papatawag mo si Aguirre sa harapan ninyo para masermonan. Uubusin nyo lang yung oras ninyo, Diyos ko po naman. Ang trabaho ninyo, hindi po mag-imbestiga. Trabaho ninyo, sir, gumawa ng batas. Yung investigasyon, secondary na lamang yan, in aid of legislation. Anong aid of legislation ang magagawa nyo dyan pag pinatawag nyo si Aguirre? Tigilan nyo na nga ako, Sus Maria Josep. Ay, bago po natin tawagin yung ating correspondent na nandyan sa Marawi para sa update sa Marawi, anong latest doon. Nais ko lamang tawagan ng pansin itong PRRD News, News Pinoy Video at saka PH News, Philippine News. Oy, makinig kayo, ha? Kayong tatlong grupo kayo, ha? Itigil niya pag nanakaw ng mga video. Itong tatlo na lang na ito natitira PRRD News. Ginamit nyo pa ang pangalan ng Manong Digong Duterte, mga bastos kayo, ha? Para makapagnakaw kayo ng video, gagamitin nyo pa PRRD News. Tumigil kayo, mga walang hiya kayo. Ikaw, News Pinoy Video, ganun ka rin. Ha? Kumikita kayo sa mga video na ninanakaw ninyo. Tigilan na ninyo. Lalo na itong mga video natin.
kung gusto ninyong i-share sa mga kababayan natin, i-share ninyo, huwag ninyong i-download tapos i-upload ninyo na parang kayo ang may-ari. Itigil niyan dahil pag nanakaw yan. At pwede ko rin kayong kasuhan, mga bugok, ha? Kayo PRRD News, kayo News Pinoy Video, at Philippine News o PH News. Mamaya kayo sa akin, humanda kayo. Siguro pala pakiramdam ko mga dilawan kayo, mga hayop kayo, ginagamit-gamit yun ang pangalan ni Manong Digong. Ikaw News Pinoy Video, palagi ko dilawan ka rin Pati ikaw PH News. Anyway, mamaya kayo, sandali lang, 8:24 ng umaga, ating alamin po muna ang latest dyan po sa Marawi City. Kumustahin po natin ang sitwasyon doon. Naroon po ang aming correspondent na si Dindo Flora, News 5 TV correspondent at radio correspondent namin. Magandang umaga, paring Dindo. Good morning, paring Erwin. Nasa ika-18 araw na nga itong problema dito sa Marawi, Erwin. At kahapon, bagamat hindi natuloy yung pagbisita ni Pangulong Digong dahil na rin sa sama ng panahon, humarap naman yung mga matataas na opisyal ng pamahalaan, especially si DN Secretary Lorenzana at mismong si Jose Dureza at ang mga opisyal ng military dito sa Mindanao. Nagbigay na ng ultimatum, Erwin, ang sabi mismo ng pinunong Western Mindanao Command, June 12, Independence Day, sigurado daw na matatapos na itong problema sa Maoti Group. Pero anong basa mo, Dindo? Ikaw ay nasa ground dyan. Alam mo naman ang AFP, pwede sila magsalita ng ganyan. Pero anong tingin mo, anong tingin ng mga kasamahan mo dyan, ng mga correspondent? Ang problema kasi dito, Erwin, kahit na sabihin mong tuloy-tuloy yung pagpakpak nila, yung air support, pero hindi malinaw na, since hindi pinapakas to media, kung sa malapit man lang, dun sa war zone, walang clear picture kung ano na talagang nangyayari sa loob. Talagang iilan na ba? Ang madalas na sinasabi, Erwin, konti na lamang yung area na nasasakupan, iilan na lamang daw yung mga member ng Maute Group. Pero mga isang linggo na sinasabi nila to, Erwin. Pero until now, wala pa rin. Kaya medyo questionable. At the same time, hindi natin alam kung talagang matutupad itong pinangako na June 12. Tapos sunod mo na IB yung AFP. Okay. Alright, may balita rin kahapon na nahuli na raw itong dating mayor si Salik ng Marawi City at dating asawa ito ng artista na si Alma Moreno. Pero ito'y nahuli raw sa Cagayan de Oro dahil being a supporter daw at umano'y may mga chismis pa na financier ito ng Maute Group. So, nabalitaan nyo ba dyan? Pero ngayon ito'y nasa kustodiya yata ng mga militar. Oo, Erwin, sa katunayan naglabas na nga ng listahan ang DND ng mga arrest warrant, yung kasama sa pangalan, mga supporters at mga miyembro ng Maute Group. At kasama na nga dito sa unang aresto, itong si dating Mayor Marawi City Mayor Salik, kung saan sinasabing hindi pa siya direktang involved sa pagpaplano, supporter o may alam rin siya doon sa nangyaring pagpaplano ng Maute Group ASG dito sa pagsugod nga dito sa Marawi City. Ang nakakabahala ngayon, Erwin, naglabasan na rin yung mga video, yung pagpaplano mismo, at the same time, yung mismong pagsasurveillance ng mga miyembro ng Maute sa buong Marawi bago maganap itong pagsalakay sa syudad. Matanong kita, kasi nung first few days ng ating yung issue na yan, may mga na-interview tayo. IB, kasama ba doon sa mga nabigyan ng warrant yung ating kinakausap dito si dating Vice Mayor Bin Laden? Kasama ba dyan? Yung hindi ko pa makumpirma, Erwin, at mahaba yung listahan. Hindi pala siya. Yung listahan ng yung ibig ko sabihin, ang malinaw dito, Erwin, gaya nga ng sinabi mo, yung medyo kini-question nila yung pag-implement ng martial law. Pag nandito ka, Erwin, sa Mindanao, makikita mo yung kahalagahan ng martial law. Why? Pagkapat merong chilling effect, hindi lamang sa mga tao. Pag sa ating mga miyembro ng media, dahil alam mo, nandun yung kapangyarihan ng militar ng PNP na magpatupad nung nakikita nilang nararapat para i-maintain yung security, malaking bagay naman, Erwin, dahil talagang kontrolado yung galaw ng mga tao. So, matanong kita, Dindo. So, pakirap kayo bilang mga taga Maynila, mga sibilyan dyan,
ang mga taga dyan naman, ano ang reaksyon nila? Yung mismo, nagtatanong ba kayo dyan sa mga residente dyan na kung kampante sila sa martial law o buwisit sila? Kasi yung mga mambabatas natin dito na mga galit kay Duterte, ayaw daw ng mga taga Mindanao ng martial law. Pero kayo dyan on the ground ng mga reporter, ano ang naririnig ninyo sa mga kababayan natin dyan? Alam mo, kahit nakakausap natin, masupportive sila dito sa martial law in a way dahil takot sila dun sa nangyayari. Yung mga Islamist militant na naghatid ng gulo dito sa lugar nila, mas takot silang pumalag pa ito at nakikita nila yung kahalagahan ngayon ng militar at PNP sa pagpapatupad na itong paghihigpit. Magamat nga naapektuhan sila, may mga ibang nagrereklamo dahil talagang naapektuhan yung labas-pasok nila, yung galaw nila. At the same time, yung mga negosyante na naapektuhan yung kanilang mga negosyo. Karamihan naman sa nakakausap natin, talaga namang kumbaga, nakikita nila yung kahalagahan ng martial law. Ayun. Alam na nila dahil hindi na ito usap nung Dindo. Napuputol ka na. O sige, tatawagan ka namin muli, paring Dindo. But anyway, sa ilang saglit ha. Maraming salamat sa report mo na yan. Mag-ingat ka pa rin kayo dyan ng iyong crew. Maraming salamat. Si Dindo Flora po, ang aming correspondent, live mula po sa Marawi City. Okay, mga kapatid, dire-diretso tayo. Ay, linawin ko lang yung ating suki. Yung 3 araw na nagbibigay sa atin ng report. Mukhang hindi naman po kasama. Kayo naman talaga sinasabi nyo dati na supporter ng Maote dahil labas-pasok siya. May mga kuan siya kasi dati. Nasa peace panel siya. Si dating Vice Mayor naman, Agkan Bin Laden Sharif. Wala sa listahan ha. Hindi po siya supporter ng Maote. Anyway, mga kapatid, 8:31 ng umaga. Dire-diretso po tayo, ha? Kaya yun na nga ho, nabanggit natin, nahuli na itong dating mayor ng Marawi City na si Fahad Salik. Ito rin po ay ex-husband ng artista, na dating artista na si Alma Moreno. Arestado po ito at 3 kasamahan sa may Cagayan de Oro. Nagbailan po sila. Mukhang papunta yata sila ng Maynila. Ang sinasabi niya, kung alam niya lang daw na pinaghanap siya ng mga otoridad, kaagad siya sumuko. Hindi niya raw alam. Kaya siya po papasyal-pasyal pa at pag-alagala. Nevertheless, ito po ngayon si dating Mayor Salik ay nasa kustodiya na ng mga otoridad. At ang kaso niya ay rebellion. Patay kang bata dyan. So yan po ang kakaharapin niyang kaso, rebellion, at marami pa pong iba na pinaghahanap ngayon na hindi pa po ina-announce ng gobyerno para hindi matimbrehan, pero kumikilos na po ang gobyerno. Being said that, alam nyo ho, kita mo naman, makikita ho ninyo na kung gaano karespeto pa rin ang gobyerno sa batas. Mantakin mo, may mga warrant of arrest pang inilabas ang gobyerno. Come to think of it, martial law po dyan. Di po ba pag martial law, wala nang warrant dyan, huhulihin ka at huhulihin. Pero tignan mo, they are still abiding the law. Sumusunod pa rin ang gobyerno, ang militar, ang PNP sa batas kahit na martial law. Example dyan, tingnan nyo yung warrant of arrest ng mga miyembro, ng mga supporter, ng mga financier na Maote. Sinusunod pa rin ng gobyerno. Kaya yung nagsasabi na natatakot sila ng mga magiging aabuso ang militar, ang PNP, katarantaduhan ninyo. Itigil nyo na yan. Kayong mga oposisyon dyan sa Kongreso, sa Senado, daldal kayo ng daldal at hindi ninyo nalalaman kung anong nangyayari doon. Puro kayo sat-sat in the comforts of your offices na mga de-aircon kayo, habang yung mga sundalo natin, ang populisan natin, putting their lives on the line. Simula sa kabo hanggang sa general. Maski na nga general malayo doon sa gera, kung yan ay kinanyon. Alam nyo naman ho, ang mga kanyon po pwedeng aabot po 20 kilometers, 15 kilometers.
O teka muna, nasa linya na ng ating telepono si Brigadier General Gilbert Gapay, Deputy Commander ng East Mincom or Eastern Mindanao Command. At siya rin po ang tagapagsalita ng Martial Law Implementation. Magandang umaga po, General Gapay, sir. Yes, magandang umaga rin, Erwin, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Una po sa lahat, nais po namin kahit papano ay congratulatin ng AFP kahit na mabagal pero unti-unti na mga may improvement at natutulak ninyo ang kalaban, ha? Kahit na pang 18 araw na ito, at least you are gaining ground and gaining upper hand. Pero ang balita, sir, nagbitaw ho yata ang isa sa mga opisyal ng AFP na by June 12 tapos na ito, clear na ang Marawi at nasa kamay na muli ng gobyerno. How is this, General Gapay? Opo, ganun po. At talagang pinagsusubigapan po natin na talagang maklir ang Marawi sa lalong madaling panahon. At ito nga po, parang deadline na tumigit more symbolic. Talagang yung ating paborita ng Independence Day ay magiging mas mahulugan kung itapapat din natin ito yung liberation ng Marawi sa araw na ito. Kaya po, day and night, 24/7 talaga pong pinagsisimakapan ng ating mga kasundaluhan at mga kapulisan namin na maklir ng Marawi itong mahunti ISIS terrorism. Alright. Sir, isa pa hong katanungan. Nahuli na po yung isa sa si former Mayor Salik ng Marawi. Nasaan na po ito? Nasa kaninong kustodiya po siya ngayon, sir? Opo, siya po nahuli noong 6:30 ng gabi noong June 7. At nahuli po siya sa Barangay San Martin, sa Villanueva, Misamis Oriental. Sa isang checkpoint po, checkpoint na ng ating PNP at military. Siya po ngayon ay nasa kustodiya ng CIDG ng Northern Mindanao. Doon po sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro. Alright. At alam naman po natin na by the state of a search warrant, nagsagawa po ng search yung sa dalawang bahay niya. Yan po sa Xavier, Cagayan de Oro. At yung nga po, kaninang umaga ay naibalita na rin na may mga armas at mga shabu na rin na nakuha sa kanyang bahay. Nako. Ano hong participation niya? Is he just a plain sympathizer, supporter, o financier? Anong level po ng kanyang partisipasyon dyan sa Maote Group, sir? Unang-una po ay support in finance po, no? Logistics and finance. Yun po ang kanyang primary support dito. At ito nga po ang object ng ongoing investigation ngayon. Baka naman mas malaki pa. So, malalaman po natin yan pag meron na pong resulta. Alright. Investigation. Alright, panghuling katanungan na lamang, General Gapay. Ako ho'y natutuwa upon hearing na through the sa bisa ng search warrant o arrest warrant, nahuli itong si dating Mayor Salik. Kung tutuusin, sir, di ba, if a place is under martial law, you do not need that, because makapangyarihan, yung power ng militar at police, pwede silang magdampot ng dampot. Pero, be that as it may, sumusunod pa rin pala ang ating AFP at PNP sa mga batas natin dyan, despite the fact na nasa martial law yung buong Mindanao. Opo, iba po kasi ang ating martial law ngayon, hindi po kagaya ng martial law noong 1970s sa Rehimeng Marcos. Marami po talagang restraints dito na nasa batas, lalong-lalo na sa ating saligang batas, yung 1987 Constitution. Ibang-iba po ngayon. Kaya po yung number one sa guidelines na issue namin sa ating mga kasunduan at kapulisan, yung laging isa-alang-alang ang rule of law at yung ating adherence sa human rights. Kaya nga po kahit medyo nakatali ang kamay namin, aming pinagsusumigapan na ma-aresto lahat itong mga teroristang grupo na ito. Alright. Sir, I'm sorry, I lied to you kanina. Sabi ko last question. Do you have in your hands right now yung exact figures po natin ng mga napatay sa kalaban, dito rin sa tropa ng gobyerno at mga sibilyan, sir? Opo, wala po sa akin ngayon yung mga... okay. Mamaya-maya po siguro. Opo. At nasa Western Mindanao Command po yun. Okay. Alright. At yung mga detalye. Pero isa po, sigurado po ako na ang ating mga security forces,
ang ating mga kasundaluhan sa pulisya, are gaining grounds against the enemy. Oo. And it's just a matter of time po na ma-liberate na rin natin ang marami from these Alright. terrorists. Anyway, Na opo. achieve po natin yung target na June 12. Okay. Sir, paki-relay na lang po sa inyong mga officers and men, especially those in Marawi right now, the prayers of the entire nation for their safe return to their families, yung mga sundalo po natin. Ang aming pong, ang panalangin po ng sambayanan na makabalik silang muli ng mahusay, maayos sa kanilang mga mahal sa buhay. Sir. Maraming salamat po, Sir Erwin. Talagang kailangan ng mga kasundaluhan natin yan, ng prayers at inyong patuloy na suporta. Thank you, sir. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Alas 8:39 ng umaga, mga kapatid, yan po si Brigadier General Gilbert Gapay, Deputy Commander ng East Mincom. Pero ayan, June 12, mga kapatid, today is June 9. 9 na po, 9, 10, 11, 12. So, Friday, 9, 10, 11, 12. Friday, Saturday, Sunday, Monday. Monday po, sabi ng AFP, liberated na ang Marawi City at ito ay may bibigay ng muli sa civilian government, ang Marawi. Well, panalangin pa rin po natin ang kaligtasan ng ating mga sundalo po doon. Kawawa naman ho. 8:14 ng umaga, sa ating pagbabalik po, pag-usapan natin itong, bembang-kalembang muna tayo, engineer, Tawagin mo yung business permit, tawagin mo si Mayor ng Pasay, at kakalimbangin ko lang, baka tulog pa yung kanyang isipan, bakit nabigyan ng approval, bakit nabigyan ng business permit ang kasino na ito, kulang naman pala, kulang sa mga fire exit. Diyan lamang ho kayo, mga kapatid. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Bet Ganase, thank you Thank you, Arlene Diaz. Hi, Dick Majid Kaji. Hi, ako din. Sylvain Ryan, Florenda Bautista, Liza Batoy, Diesel Lumabas, Almira Mihiano, Teresa Actub. Okay. Kumusta naman ang kamag-anak mo doon? Rasa Obera, Marinette Matangkay, Razel Chavez, Leandro, Eugene Laumuk, Mark Maclas. Iniimbestigahan pa yun, boss. Iniimbestigahan pa. Kung yan ay galing sa bangko o yan ay galing sa mga financier. Rina Crisologo, Eva Tupil Pante, 92.3 News FM. Balita. Aksyon. News Update. Ang oras, 8:41 ng umaga. Narito ang balitan. ang House Resolution number 1072 na naglalarawan sa ilang congressional inquiry hinggil sa issue. Sa ilalim ng resolusyon, inaatasan ng House Committee on Banks and Financial Intermediaries ni Eastern Samar Representative Ben Gardone na
24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Piliin mong maging bukas, maging totoo, maging malaya, maging masaya. Oy, kayong mga tiga Ikanta mo. PRRD News, News Pinoy Video, at saka Philippine News, PH News. Kung ano ang Itigil na ninyo yung pagnanakaw ng video na ito. Alam kong kumikita kayo, mga lekat kayo, ayaw nyo talagang tumigil. Nagbigay na ako ng warning sa inyo last week, and you don't want to stop. ang mahalaga. And I promised you, papasikatin ko yung grupo nyo na PRRD News, News Pinoy Video, at PH News. Papasikatin ko kayo, mga magnanakaw kayo, mga hinayupa kayo na lekat kayo. Gamitin nyo pa ang Pangulo ng Republika, PRRD News. Hoy, si PRRD hindi magnanakaw, mahiya kayo sa pagmumukha nyo, mga demonyo kayo. Kayo, News Pinoy Video, isa pa kayo, at PH News. Puro kayo pagnanakaw. Huwag ninyong sabihin sa mga tao ko na kinukulan namin sinishare. Bullshit! I-share ninyo, pindutin nyo, i-click ninyo, share. Pero i-download ninyo, tapos i-upload ninyo sa mga site ninyo, i-upload ninyo sa YouTube. Di parang lumalabas kayo may-ari noon. Itigil nyo na nga yung pagnanakaw nyo, PRRD News, News Pinoy Video, at saka PH News. Tigilan nyo na ho yan, that's not nice. That is not nice. Restructuring program. Ito ay tulong ng SSS. Anyway, humingi naman po ng paumanhin pala ang Duterte Real Talk at Malayang Pilipinas. Okay po yun, I understand. Sa muling pangangailangan, Alright. mag-SSS loan Duterte Real Talk, sinagot na namin po. It's okay, no problem. Inamin po nila pagkakamali nila. And I heard na tumutulong pala sila sa Duterte Kitchen. So, saludo ako dyan. Pero kayo, PRRD News, nakawatan, News Pinoy Video na magnanakaw, at PH News na hold-upper, mga hayop kayo, nang hold up kayo ng video, itigil nyo na yung putragis na pagnanakaw nyo. Bibigyan ko kayo hanggang ngayong araw lang. Dahil sa Lunes, pagpatuloy pa rin kayo magnanakaw ng video, ire-report ko kayo sa NBI, sa Cybercrime Division. At tiyak na mahuhuli kayo. Mga tinamaan kayo, mga hinayupa kayo, wala kayong ginawa kundi magnakaw. Sinabi na nga pagbabago. Anong pagbabago dyan? PRRD News, News Pinoy Video at PH News. Pag nanakaw yung trabaho ninyo. Tama, talagang kakasuhan ko yan, Eva. Kung gagamit-gamitin nyo pa pangalan ni Manong Digong Duterte, mahiya naman kayo, mga bastos. Sana ginamit nyo na lang, kuan. BS. BSA. News. Yellow News, ginamit nyo na lang. Hindi bagay. Nakakahiya naman yung PRRD News, magnanakaw kayo ng video. Tumigil nga kayo. Sa pa kayo, dagdag kayo sa problema ng bayan. at si Barack Umaga nagsasabing Dapat lang makinig sila. Dahil I warned you last week and you don't want to listen. Read my lips. Stop stealing videos. God damn it. Alright, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Oras po natin 8:48 ng umaga. Ay yung nabanggit ko ho, itong tatlong grupo ng mga magnanakaw ng video. Tigilan na ninyo yung pagnanakaw ng mga video because that is not good. And it is a crime. Meron na tayong cybercrime laws, mga batas ngayon. Kayo dyan sa PRRD News, ay ginamit-gamit nyo pa ang pangulo ng pangalan ng Manong Digong, magnanakaw naman kayo. Magnanakaw ka, hayop ka! Magnanakaw ka, hayop ka! Pag nalaman ni Manong Digong na nagnanakaw kayo ng video, baka puntahan kayo dyan, pagsisipain kayo sa opisina nyo. Ikaw, News Pinoy Video, isa ka pa rin magnanakaw, at ikaw, PH News, magnanakaw. Huwag niyong sabihin sa akin na sir, sinishare lang namin. Hoy, iba yung idina-download at ina-upload ninyo sa mga website niyo sa YouTube, iba rin yung sinishare. Tigilan nyo na yung kalukuhan ninyo.
Pare-pareho naman tayo. Kung gusto nyo suportahan ang gobyerno ito, sumuporta kayo. There's a lot of ways to support this government. Hindi yung pagnanakaw. Hindi isa ang pagnanakaw sa pagsuporta sa gobyernong ito. Dahil galit ang gobyernong ito sa korupsyon. Anyway, oras po natin, 8:49 ng umaga, mga kapatid. Tinatawagan na natin, ito pong si Speaker Pantaleon Alvarez, ang kanyang reaksyon po, o ano po ay itong, kung pwede i-elaborate niya further, yung kanyang sinabi kahapon, na sinabi niya po na pupunitin niya raw talaga kung anumang mga kautusan o papel na galing sa Supreme Court na nagsasabi at minamanduhan ang Kongreso na magkaroon ng mag-convene sila ng Senado. Sabi kasi ni Speaker Alvarez, hindi namin susundin yan dahil bakit kami susunod dyan? Equal lang naman namin yan. Hindi sila mataas sa amin, hindi sila mababa sa amin. Wala silang karapatan na manduhan kami, na mag-convene kami, na magsama ang parehong Kongreso, Senado at Kongreso para pag-usapan itong martial law. Dagdag pa po ni House Speaker, napag-usapan na yan, di ba? Aprobado na yan sa Senado ng majority ng mga senador. Aprobado na rin dito sa amin sa Kongreso. Bakit pa namin pag-usapan yan at mag-convene ang dalawang kapulungan? Redundant, ibig sabihin paikot-ikot na lamang. Tama naman ho yan, mga kapatid. It is a waste of time of both members of Congress. Sayang ang oras ng mga senador, sayang ang oras ng mga kongresista, mga kapatid. Why? Sa halip na mag-usap sila pagpasa ng mga batas, napakadaming batas na nakabinbin po ngayon nasa lamesa ng bawat senador, congressman. Hindi maispasa-pasa. Bakit? Kasi nga nauubos ang oras nila sa mga pag-iimbestiga, lalo na dyan kayo sa Senado. Ngayon, gusto pa ni Senador Bam Aquino na magkaroon ng sesyon sa Kongreso para ipatawag lang itong si Justice Secretary Aguirre para sabunin. Ilang araw na naman yun. It will take several days again. And it is a waste of time, Senator Bam. Por Diyos, por Santo, hindi ba pwedeng mag-concentrate na lang ho kayo sa pagpasa ng batas o submit ng mga panukalang batas para pag-usapan ho ninyo dyan? Kasi kung titignan ho, napakadami pa hong problema ng ating bayan. Marami po pong pangangailangan ang bawat mamamayan na dapat ninyong tutukan. Instead of investigating, you are wasting people's money. Gayon din kayo sa Kongreso. Sus Maria Josep, alam nyo, yung sinasabi po ni House Speaker Pantaleon Alvarez na pag nagbaba ng kautusan ng Korte Suprema, kasi po ang nag-trigger po yan ay yung i-final ng tatlong Curriculum 7, Magnificent 7, sina Alejano, sina Lagman, si Bagilat, sino pa ba yun? Si Daza. Yung mga yon, yung mga thundercat, mga damatans na mga mambabatas na walang magawa siguro at hindi na napapansin, kaya gusto mapansin, nag-file ng kaso sa Supreme Court, ng motion para silipin daw, para pakialaman ng Supreme Court yung ginawa ng Kongreso dahil unconstitutional daw. Dapat daw nag-convene muna, nag-meeting yung dalawang Senado at Kongreso. Para ano pa? Naagrihan ng majority ng mga senador doon sa Senado na okay na ang martial law. Approve din naman dito sa Kongreso na okay ang martial law. Bakit pa sila magtagpo-tagpo at magkita-kita? Ang mangyayari kasi dyan, mga kapatid, pag nagtagpo yan dalawa, syempre, bawat isa pagbibigyan na magsalita, bigyan ng maski na 2 o 3 minutes. Diyos ko po, 3 minutes, kung 300 sila dyan. Tapos 24 na senador, ilang oras yun, ilang araw ang kakainin noon. Siyempre, may mga objection, Your Honor, objection. Mauubos ang oras ng mga lintik na mambabatas. Ang kawawa na naman si Erwin Tulfo, si Christine Camacho, si Agnes Cusino, si Marilo Kobayashi, yung kanyang mga pamilya,
ang kawawa rito, sina Chona Abarico, ang kawawa dito. Bakit? Walang magagawang batas na naman. Trabaho ng mga lintik na yan, gumawa ng batas. Ewan ko, gusto lang kasi mag-grandstanding. Hoy, kayo nga mga mababatas, sa susunod na halala, wag na kayong tumakbong senador o congressman. Mag-apply na lang kayo sa TV, sa teleserye, mga artista, ha? O gusto ninyo maging reporter na lang kayo, mga hinayupak kayo. Kung gusto ninyo nakikita sa telebisyon, naririnig ang boses nyo sa radyo, mag-artista na lang kayo kahit kontrabida. Kayo dyan sa Senado, ilang kayo, pwede kayo mga kontrabida. Kailangan ng ilang mga television station ngayon ng mga kontrabida. Sa mga teleserye nila, yung mga mukhang demonyo. Gayon din kayo sa Kongreso, kayo Magnificent Seven, pwede kayo mag-apply din, ha? Alam nyo na kung ano mga network yung nangangailangan ngayon ng mga bagong artista. Hindi ko sinabi mga batang artista, matatandang artista na yung mga may sa demonyo ang mukha. Demonyo? Exactly. Yan. Wala na kasi mga ganun dahil yumao na yung nag-voice over na, yumao na. So, kailangan ng bago na ngayon. Naririnig mo ba, Congressman Alejano, Senador Trillanes? Mataas ang talent fee ng mga ganyan, di ba, engineer? Malalaki yan. Isang tawa lang na ganun, Congressman Alejano at Senator Trillanes. Pwede ka nang bayaran kagad ng 5,000 o isang tawa lang ganun. O, teka muna mga kapatid, teka muna. Dito ho muna tayo, ha? Seryosong usapan ho muna ito. Nasa linya po ng aming telepono ngayon si Professor Ranjit Rai, political analyst po ng ating bayan. Magandang umaga po, Professor Rai. Tatay. 8:56 in the morning. Ay, mabuti naman, Prof. Oo, long time no here. Anyway, kaya kami napatawag, Prof. Kukonsulta lang kami o hingi kami ng opinion na bilang political analyst, bilang assistant vice president for public affairs ng UP. Actually, as a political analyst, political science professor. Prof, sabi po ni House Speaker Pantaleon Alvarez, kung meron mang kautusan na bababa ang Korte Suprema, pupunitin niya ito, itatapon niya sa basurahan dahil ang sabi niya, co-equal kami. Hindi kami pwedeng manduhan dito. Besides, yung sinasabi nila, sasabihin nila na mag-convene kami, tapos na yan, it's a waste of time. Congress approved martial law, we approve martial law. Despite the fact na kahit sabihin ng konstitusyon daw natin, dahil nakapaloob sa konstitusyon yan, na Congress and Senate should convene immediately after martial law was declared or is declared, sir. Ano hong reaksyon nyo rito? Anong basa nyo, Prof? This is a really controversial issue in the sense that there seems to be different interpretations of the Constitution. Kaya nga tayo may Supreme Court, sila mag-interpret niya. And I think the speakers, and I think the way the media played it also, the speaker should be more circumspect. He should be more a statesman and a leader. Ang idea dito, napaka-problematic na ang situation natin sa Marawi, marami nasasaktan. We are in a situation of martial law there. Kailangan medyo yung ating mga statements are towards bringing us together rather than creating, rather than grandstanding and creating more... I understand, Prof. Pero meron din ba, tingin din po kasi ng ilan, Prof, na isn't it interfering, sa Supreme Court would come out with an order and directing them to convene. Co-equal lang naman po sila, di ba? Hindi naman lamang ang Supreme Court, kundi pantay-pantay lang naman sila the branches of government, Prof. I don't want to preempt any decision of the Supreme Court. What I need to emphasize, we don't know what the Supreme Court thinks about these particular petitions. There are two types. One focused on the Congress should convene as per the Constitution's dictates. No? The second one is looking at the factual basis of martial law. I think the Supreme Court will respond to both. My sense is seeing the political and possible constitutional crisis because of this, the Supreme Court will focus on the second, which is the factual basis. Ang importante lang naman sa atin, partner, tayo lahat we have to bring the nation together. Right. Na walang strategic value
or even what you call political value, when your Speaker of the House, a person you look up to, says na you have to tear a piece of paper coming from the Supreme Court, it does not lend any sort of confidence in our democracy, even the rule of law. When your own Speaker of the House, a person who's supposed to uphold the law, a lawmaker, says that, yun lang sinasabi ko. Okay, his interpretation is his interpretation. The final interpretation is with the Supreme Court. Exactly, but the point is... I don't think it's an interference, Idol. Just yun lang aking point of view. I don't think it's an interference. There's a legal petition filed there. The Supreme Court is compelled by law to answer to that petition, and it's doing its job. Alright. Yun lang naman sinasabi ko, let's wait for its decision, pero let's not react agad na gano'n. Yun lang naman ang akin, we need to bring the country together. Pero the point of view of the individual, the public, Prof, is that isn't it a waste of time na if Congress will tell that Congress and Senate, the lower house and the Senate should convene, and isn't this a waste of time na magkukonvince sila? Because it might take few days again of their times talking about martial law, it's to justify it, if it's legal or not. Siyempre, magkakaroon ng deliberation dyan. Siyempre, kung isa, sabi mo nga ngayon, baka nag-grandstand si Speaker, mas maraming mag-grandstand if both houses of Congress will meet, will convene, and talk about martial law. When in fact, and in the eyes of the public kasi, it is all over with. This is over because the Congress and Senate has already talked about it and decided na they are for martial law. So convening, isn't it moot and academic na, Prof? Yeah. I agree with you, Idol, on that point, yung moot and academic. But we don't know what the Supreme Court will come out with. Okay. All right. So, ang point ko lang dito is that whatever the Supreme Court decides on this issue, and likely they'll consider the last point, the very intelligent point you put in, yung moot and academic, and it's ongoing right now. We should respect the co-equal branches of government. We should respect the Constitution. And the less we're inflammatory in our language, the more statesmen we are, less politician, less bravado, less gangster politics, the more unifying, inclusive we are, and careful in the way we talk. I think we will go to this very problematic period in our country's history with less, political rancor ba? Yung nag-aaway-aaway. Kasi ang nawawala yung focus doon sa issue, yung issue yung martial law sa Marawi, yung issue yung kaguluhan. Doon ngayon, nag-uusap tayo dito, nag-aaway tayo, politika pa rin ang focus, hindi yung bayan. So parang, ma-lesson natin yung language natin that divides us. I think it's better for the country in general. And the speaker should, I'm sure he was trying to say something else, but the media picked up on that point. And it's unfortunate kasi nga, we have to respect the Supreme Court. Wala namang mga baril yan pero ballpen lang ang hawak niyan And alam mo yan, it's important for our if this rule of law. Push comes to shove, kung gano'n na mangyari, kung sasabihin na ng Supreme Court, ipapahayag nilang kanilang opinion, ng kanilang basa ng Constitution, and they will say, yes, Congress and Senate will must convene, and then Congress will say like, heck no, we won't do that. So we will have we are seeing we will experience a constitutional crisis. Well, it doesn't have to be that way. Alam mo yun, I think there's a strong I think the public has given the President the benefit of the doubt. He doesn't need to there's a strong support for this. Seemingly, what we need to strengthen now is our democracy, our respect for the rule of law. Okay. And of course, protect the Supreme Court and its decision. I mean, it has made decisions on very controversial issues. Yung Marcos Burial. And many in government that praised it for being independent. And now suddenly, because dahil dito sa issue na to, may prospect na possible difference of opinion, yes. Hindi pwedeng gano'n Kailangan, we are either for the rule of law or not. Alright. And parang hindi tayo for the rule of law, Idol, chaos yan. Mas malaking problema yan kaysa sa Marawi. So parang lumalabas na the Supreme Court is the referee. Yes, kaya nga, hindi tayo klaro lahat doon sa pagkintindi ng batas. So yung Supreme Court na mag-interpret, and let us respect their opinion, their decision on this. And
it will all be for the best Okay. as far as the system is concerned. So, pag naklaro to, at least in the future, when this happens again, alam natin klaro tayo because the Supreme Court will give a clear decision on this issue and we should follow and respect it. All right, well, one last thing, Prof. I mean, let me ask you a question. Pero will you agree with me na wala nang nagagawang trabaho ang Senado at Kongreso? Nauubos ang oras sila sa mga investigations, sessions like right now, plano ni Senator Bam Aquino, patawag siya, magkaroon ng session sila para mapatawag lang si Justice Aguirre, mapasagot siya doon sa fake news, and then here we come, itong joint session. Isn't it like the time-consuming at will you agree? Kasi the public thinks and sees it na this is a waste of time at nauubos ang oras ng mga mababatas natin. Instead of passing laws, nauubos ang oras na panag-uusapan, mga investigasyon kay Matubato pa noon hanggang dito sa Kongreso ngayon. These are the things that the public are saying, waste of time and money, Prof. I agree, no? Time wasted on investigations that do not yield any improvement in the law. Si Juan Suarez. No? Pero ang punto ko, siyempre may mga ibang investigasyon. Congressman Suarez. Like itong sa Resorts World, maganda itong nangyari, no? Na ang daming positive things na nangyari after that, no? Yung Right. pagka-rethink na ating security procedures, yung ating Safety. disaster risk management procedures para sa Right. mga man-made disaster risk management procedures sa ating mga institutions. Maganda yung nangyari. Pero yung tama ka, we need to focus more on legislating rather than Okay. politicking. Totoo yan. Alright, Professor Ranjit Rai ng UP, maraming salamat po. Magandang umaga, Prof. Maraming salamat, Idol. Alright, mga kapatid. Nagalit na naman. Wala tayong magagawa. Kailangan mo natin kausapin. That is his own opinion, ha? Opinion niya po yan and we are getting his opinion. Like I said, ha? Para balanse ho tayo dito. Mahirap po kasi maakusahan na naman tayo. Tulad ng sabi ni Senador Trillanes, unfair ho tayo. Hindi siya binigyan ng pagkakataon pero tawag po kami ng tawag sa kanya noon. Ngayon, ito naman ho, yan ho yung opinion ng political analyst. And what he is saying, mga kapatid, I'm trying to understand, sana po itingnan din ho natin, medyo yung pananaw natin, and huwag ho kagad tayong jump into conclusion and get angry. Ang Supreme Court po ay referee, alright? Ngayon, nasa sa atin ay kung tingin natin bias yung referee para sa kalaban o bias sa ganito. Pero it is a fact, the Supreme Court is the referee at sila pong huling takbuhan ng sambayanan, maging ang chief executive. Alright? Kaya hindi ho natin pwedeng baliwalain dahil we are the ones po Ha? Besides mga kapatid, alam niyo ho ba, wag ho tayo masyadong magalit sa Korte Suprema dahil pagdating po ng 2022, si Manong Digong po, majority ng uupo dyan sa Supreme Court ay appointees ni Manong Digong Duterte. Let us not forget that. Pag alis po ni Manong Digong sa 2022, yung mahistrado na yan, majority po dyan. I think 8 o 9 yata, ay paki-research nga, ay magiging mga appointees ni Manong Digong. So matatabunan na yung mga in-appoint ni Gloria, matatabunan na, mawawala na yung mga in-appoint ni Pinoy. Pero mabigat yung in-appoint ni Pinoy. Anyway, mga kapatid, oras po natin 7 minutes after 9 o'clock. Dito muna tayo kay Minority Floor Leader Congressman Danilo Suarez ng Quezon. Magandang umaga po, Congressman. Magandang umaga. Magandang umaga sa ating nanonood at nakikinig tayo pala sa tunan. We were trying to get in touch with the House Speaker pero mukhang busy ho yata, sir. Pero hingin ko lang kayo dyan sa minority. Ano ho ang masasabi ninyo? Will you agree or do you agree dito sa sinabi po ni House Speaker na pag lumabas yung desisyon ng Korte Suprema at sinasabing kailangan mag-convene ng Kongreso at Senado, ibabasura niya pa, pupunitin niya, tatapon sa basurahan yung utos na yan because co-equal lang daw po, sir. Co-equal lang ang Kongreso at tama naman yun, si Speaker doon. Co-equal kami. Hindi kayo pwedeng manduhan. Hindi kami pwedeng manduhan. No? Tama naman si Speaker. Pero sir,
tama rin ba na sinasabi, Speaker, bakit pa kailangan nating pag-usapan yan? Inaaprubahan na sa Senado, inaprubahan na namin sa Kongreso. Ano pa pag-uusapan natin? It is a waste of time. That's what the Speaker is saying, Kong. Hindi natin maiwasan yung may mag-file. Kaya nga po, nag-file na ho, di ba yung... Oo. Pero sa akin naman pakiramdam, ito na ay palagay ko lang, Erwin. Opo. Palagay ko naman ay ang maestrado ay alam ang kanilang Ginagawa. And I don't think we'll go to that extent na magkakaroon ng crisis sapagkat ang isang kasi tatlo yan, legislative, judiciary, and Right. executive, Mm-hmm. na kanya-kanya kaming TARP, kanya-kanya kaming katungkulan, kanya-kanya kaming responsibilidad. Mm-hmm. Ang point namin, karapatan ng Pangulo na mag-declare ng martial law. Nasa Constitution yan. Mm-hmm. Ang pwede lang mag-object dyan ay ang Congress. Alright. Yan ang Constitution. Pwede namin So, hindi pwede. Ang SC walang karapatan. Ang SC walang karapatan na mag-object yan, di ba? Siya lang ang magsasabi kung tama o mali. Kami lang. Kayo lang ang magsasabi. Kami lang ang pwede magsabi sa kanya na hindi in order yung iyong declaration ng martial law. Pero ang pinupunto kasi nitong 7 kasamahan nyo dyan, yung tinatawag na Magnificent 7. So ikaw, sir, hindi ka magnificent, ha? Sinasabi nila, kailangan magkaroon ng joint session para malaman daw talaga ang pulso ng mga mambabatas ng both houses. Do you agree? Objection. Nag-object daw sila. Nag-object naman daw sila, sir. Nila sila napakinggan dahil parang numbers game daw. Talo sila dahil 7 lang sila. Ayun na nga. So, it's that issue. Nakapag-decide ng Congress, both House and Senate, that the martial law is in order. So, what is there to discuss? Pero... And then, why do Supreme Court have to tell us to convene and discuss the issue of the martial law? Nakapagbutuhan na nga kami, sinabi na namin na in order. At saka ngayon, makikita mo naman mo kung ano yung nangyayari sa Marawi. Opo. This is not really an issue that should be taken for granted. Kasi mabigat ang problema ng Marawi and isipin mo kung hindi siya nag-declare ng martial law at wala siyang control sa militar, mahihirapan na magkaroon tayo ng implementation kaagad ng mga yung tinatawag natin na surgical kasi strike. Yung mga surgical na strikes na hindi mo naman pwedeng sabihin publicly, di ba? Kaya nga, meron kami mga executive session katulad na nung public na yun, yung nilabas yung meeting ng mga ISIS, ng mga ISIS, ng mga mountain na sinasabi nila, pinlano nila kung paano nila lulusubin ang Marawi. Okay. Kung last 2 questions na lang, quickly na lamang po, paano po kung sabihin natin medyo tatagal pa ng 60 days because the President, I think, in the Constitution says 60 days. We can extend it. The Congress can extend or say, no, enough. Tama po? No, enough. We can say enough. You can say enough or you can say extend it. Kailan po ninyo, so you will really have to convene one day on or before that 60th day ng martial law. Is it on or before or after? After 60 days, open na kami. So pag-uusapan nyo na... kami ngayon on recess. Okay. Hindi naman kailangan magpatawag pa kasi in effect pa yung 60 days eh. Right. So, ang mangyayari niya, pagdating ng 60 days at sinabi ng Pangulo na he needs more time to control the situation, then he will have to ask Congress for an extension. Alright. Ayun, pag in-extend namin yan, at kami, let's say that the President made an appeal at kami ay not in session, magpapatawag ng special session si Juan. Alright. Speaker. Sir, kukunbing kami, pag-usapan natin. Sir, panghuli na lamang, kasi may mga balit siguro, nabalitaan nyo rin na may isang mababatas na nagsabi na yung nangyari sa Marawi,
ay hindi ito rebellion at hindi rin invasion. Kayo, sir, anong basa nyo? Hindi rebellion ang ginawa ng Maote sa Marawi at lalong hindi rin to invasion. Sabi pa ng isang mambabatas. Pero kayo, sir, bilang mambabatas sa Kongreso, mababang kapulungan, anong basa nyo doon? Anong tingin nyo doon sa ginawa ng Maote sa Marawi? It's not what they've done. What they are prepared to do kung hindi na control yan. Nakita mo ba yung cuts ng munitions, yung preparation nila? Opo. At saka yung pera? Alam mo, Erwin, alam naman natin yan. Kaya nga elementary na sabihin natin na you win war by having logistics. You need money to fight a war. And we were surprised with the amount of money na naka-deploy doon. So you agree kung na yung ginawa nila is talaga nagre-rebelde na sila na paglusob na ika nga sa Estado? They're even threatening to ban yung inaresto namin ng mga militar na sinabing dating mayor na supporter na si Salik. Oo. Di ba nag-threaten siya na susunugin niya yung Marawi? Diyos ko po naman, Panginoon ko. Anyway, Congressman Danilo Suarez, Minority Floor Leader. Sir, maraming salamat muli. Magandang umaga po. Salamat, Erwin. Buti pa ito si Congressman Suarez, naintindihan niya. Meron kasi dyan sabi, hindi raw rebellion at hindi raw invasion ang ginawa ng Maote. Eh kung hindi po rebellion yun, kung hindi invasion, ano pong tawag doon, ma'am? Itago na lang natin sa pangalan, Honti. 9:15 ang umaga, dyan lamang ho kayo. Teka muna, teka. Ano na naman yan? Wala akong sinabing virus. Honti lang sinabi ko. Ewan ko sa'yo. 9:15 ang umaga, dyan lamang ho kayo. Sandali lamang, ha? Programang ito ay inihatid sa inyo ng EO Executive Optical. If you love your eyes, Agree. Agree ako. Agree, Joe. With over 100 Lolita. branches nationwide to serve you, EO has been voted by consumers as the Reader's Digest Trusted Brand 2016 Platinum Awardee. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Ay, nasa interaction ba tayo ngayon sa TV5? News FM. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Tama, para sa agree. impormasyon ukol sa responsible 100%. gaming. Tumawag lamang sa hotline 521-0957. Easy, Merly. Hindi ka naman pwedeng sabihin yan na baka makasuhan tayo. /regulatory.php. Isang mensahe mula sa Giving love to Keep it civilian. fun. Game responsibly. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon. News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Thank you, Edison Estacion. News Update. Annabelle, thank you. Ang oras, 9:16 ng umaga, narito ang balitang Hindi naman siya nag-incite. Opinion niya yun bawat isa sa atin, may opinion We have the freedom of speech. Unless kung sinabi niya, Maote, sugurin niyo ang gobyerno. That's different. Pero kung yung opinion niya, sinasabi niya, hindi rebellion yung ginawa ng Maote. At dapat gawin natin silang huwaran. Gawin natin huwaran sila sa kanilang katapangan. Hindi pa rin Kasi it's not inciting to rebellion sedition. Yung pag sinabi, labanan natin ang gobyerno ni Duterte, ipabagsakin natin. Ayan ang mga inciting to rebellion sedition. Girahin natin ang gobyerno ni Duterte. That's different. Kumpara doon sinabi niya na, idol ko yung mga Maote. Wala, ano ngayon yun? Opinion niya yun O sasabihin niya na yung itong mga Maote, napakatapang talaga nito. Magagaling sila, idolo ko sila. Wala Pero once na pag sinabi ni Senadora na suportahan natin ang Maote, iba na yun. Kaso ang aabuti niya ron. O tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Paalala po sa
publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Anumang Facebook account or Facebook page na nagpapakita ng pangalan o logo at larawan ng PCSO ay peke. Ang official website address ng PCSO ay Binoto sila ng taong Mercy. Elected sila. Thanks, Tommy. Parang Gin Kapitan sa inuman, laging maasahan. Kayang-kaya, Gin Kapitan pa! Ana Marie, Gin Kapitan lang! alias Boy Suleta, Maria, Kayang-kaya, sibag at Eileen sikap Diaz. kasama ang sarap at hagod ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Drink responsibly. Invisor Jane. Ton, ganito ka ba? Thank you. John Lopez. Ito, para sa'yo. Yang M. Kuroki. Bravo! Food supplement for men! Bing Masarap ang Sangkopan. buhay. Del Ito Scabardo. arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Aaron Peña, thanks for sharing this video. Cynthia Celis. Mahalagang paalala, ang Annalyn Bravo Alday. ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Emlen Todo arangkada Luna. na walang palya. Bravo Food Mine, Supplement for ko. Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Piliin mo maging I bukas. don't know. Kirsten. Totoo. Nancy. Annabel. Beatrice Salazar. Del Scabardo. Ikanta mo. Isayaw mo. That's the best way, Dels. Isigaw mo! Kung ano ang gusto mo. Piliin mo kung ano ka. Dahil yan ang mahalaga. Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Hindi mahalaga ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, pinili mo kung ano ka. Tanduay Select. Drink responsibly. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. Oras po natin 20 minutes after 9 o'clock. Nasa linya po ng aming telepono si Sir Noel Lucio, ang License Inspector 2 ng Pasay Business Permit and Licensing Office. Ito po ay bahagi ng ating Bembang Kalembang. Magandang umaga po, Sir Noel. Opo. Sir Erwin Tulfo po ito. Live po tayo sa Radyo 5. Live tayo sa Facebook and sa Action TV. Sir Noel, kayo po ang nagbigay po ng business permit sa... po. Sino po? Ano na kami nag-i-issue lang. Apo? Sa kompleto requirements, ini-issue natin permit. Okay. Sa renewal, sa bago. Kompletong requirements. Pagbayad na yung tao sa treasure dadaan po. Oo. Kaya nga, ang tanong ko sa iyo, na-issuehan ninyo ng business permit, tama? Yun ang tanong ko. Okay, number 2, ano ba mga sinasabi mong nakasubmit sila ng mga requirement? Kasama po ba dyan yung sa fire? Kasama na sa assessment yung fire, yung nandun na sa akin, based on ARTA at mga DILG Alright. regulation. Okay. Wala kasama na sa assessment yung fire, mga Okay. kasama. So, pag nabigay na sa inyo yung mga requirement, hindi na ninyo ba sisilipin kung tama ba o baka na nalagyan ng pera yung Bureau of Fire o nalagyan yung pulis ng ganito at wala na kayong ikang ocular inspection ng lugar na tama ba ito, mali o baka wala naman talagang existence na Resorts World? Hindi, kasi ang ano yan, ang fire na namamahala dyan sa fire. Kaya nga sir, ang tanong ko po, hindi na po ba i-inspectionin ng Business Permit and Licensing Office? Pension din yung ano, kung may permit. Kasi kami lang sa ano lang kami. Kaya nga po, ang tanong ko po dyan sa iyo, Sir Noel. Bahala dyan, Pero kaya nga Sir Noel, na hindi nyo ako naintindihan. Nabigay na kayo ng permit ng Bureau of Fire. Okay? Tama po? Hindi nga ba ninyo pupuntahan, papasyalan yung lugar kung baka tama o mali, baka wala naman talaga at natapalan lang ng pilak ang Bureau of Fire, hindi na ninyo inspeksyonin, sisilipin? Hindi, in-inspection rin namin yan. Okay. Alright. Namin ng, ano lang namin, ng subject matter lang namin dyan. This is permit, and then yung fire nag-approve sila. Okay. Alright. Nandoon ako. So sinisilip din ninyo? Ano po yan, based on ano namin, yung nagtanong rin kami sa engineering, under yata sila ng PESA. Okay. Hindi, yung hotel lang po. Sir. Inamin na po ng PESA yung hotel lang, hindi po yung casino. I am talking about the casino, Sir Noel.
Okay. So sinisilip din ninyo yung casino, pinupuntahan din ninyo, tama? Yes. Alright. Ngayon, ang tanong ko, hindi rin ba tinignan ng inyong inspektor kung sinasabi ng Bureau of Fire, fire exit approved? Kasi lumalabas ngayon, sir, parang kulang yung fire exit ng casino. Kasi ang ano lang yan, for approval ng parent, yung nag-approve ba ng fire? Hindi ba ninyo pwedeng questionin ang Bureau of Fire na, teka muna, Bureau of Fire, mukhang kulang sila ng fire exit, bakit ninyo inaprubahan? Wala ba kayong karapatan na questionin ito, Sir Noel? Ang ano namin, subject matter, business permit. Oo nga po. Approval ng fire, kasi fire na nakakaalam dyan. Tama po. So, kaya nga po ang sinasabi ko nga, Sir Noel, sa inyo, pag naibigay na ng Bureau of Fire, sabi na ang Bureau of Fire, approve na rin kayo, hindi na ninyo, wala na kayo ocular inspection? Ewan ko po saan namin, kasi business permit eh. At kaya nga, wala na kayong ocular, hindi na kayo mag-ocular inspection? Nag-ano din kami, ocular din. Nag-ocular din. Yun na nga po yung sinasabi ko, sir. Iwawalk ko. Kasi nakakaalam po kasi dyan, fire. Kaya nga po, fire nga po. Pero yung mga permit na binigay sa inyong mga papeles, hindi ba ninyo tinitignan kung tama ba o baka mali o baka hindi naman totoo yung sinasabit sa inyo? Yung sinasabit sa amin, yung bayad ng fire, mga hindi nakalagay yung assessment. So ano hong ginagawa na lang ninyo? Bakit pa kayo pupunta doon kung wala naman pala, ay okay na pala lahat? Pag okay na sa fire, hindi na ninyo inspection eh. Ano namin eh. Ano? Nakakalam yung fire. Oo nga, fire nga. Hindi mo ako naintindihan. Ang tanong ko ganito, pakinggan nyo ako na mabuti, Noel, ha? Nagbigay ang fire... Makinig ka muna. Sir, makinig ka muna. Sinabi ko makinig ka eh. Pakinggan mo muna ako, sir. Pinagbigyan kita ng salita ka ng salita. Parang wala ka sa sarili mo. Ang pinupunto ko lamang, Mr. Noel Lucio, pag nagbigay ang Bureau of Fire ng permit, hindi ba ninyo titignan na o-ocularin kung tama ba o mali yung binigay sa inyo? Tama o mali? Mr. Noel Lucio? Mr. Noel Lucio? Mr. Noel Lucio? May loko itong bastos na itong balasubas na ito. Hindi na kasi makasagot itong ogag na ito. Binaba na lang ang telepono. Kung hindi ka ba naman ogag. Ang tinatanong ko lamang sa iyo, kayo dyan, mayor, sino bang mayor? Isa pa itong mayor na ito. Sa bagay, baka hindi pa siya mayor na maaprubahan niyang Resorts World. Di po ba mga kapatid, kung kunwari, bibigyan ka ng Bureau of Fire, business permit, ito na yung approve namin, dapat, inspeksyonin pa rin nila yun, titignan nila kung tama ba talaga, kung totoong meron ba talagang existing na Resorts World na negosyo, baka gawa-gawa lang yun. Baka yun ay hindi naman talaga casino, baka yun ay sexual restaurant o ano ba dyan, kung ano ba, mga prostitution house, kaya yan. Dapat ina-inspeksyon ng Bureau of Fire. Pangalawa, i-inspeksyonin din ninyo business permit, ha? Makinig kayo, i-inspeksyonin ninyo kung safe ba ang negosyo na yon, ang establishmento na yon. Kaya siguro hindi mo ako masagot, Noel Lucio, kasi naku-corner ka na, ogag. Huwag mo akong paikot-ikutin dahil alam ko yung trabaho na yan, ha? Sa tagal na tagal ko na pagiging reporter, alam ko yung nag-cover na ako ng mga city hall, nag-cover ako ng business permit. Huwag mo akong gawing parang tanga. Trabaho nyo dyan sa business permit at lahat ng business permit. Pag may binigay sa inyo ng mga requirements, nakasumiti na ng requirement, yung nag-apply ng business permit, example, Bureau of Fire, approve sa Bureau of Fire yung kanyang negosyo, restaurant, sabihin natin. Pupuntahan mo pa rin business permit, titignan mo doon kung safe ba yung lugar na yun. Sasabihin ng restaurant, itong restaurant namin pwedeng mag-accommodate business permit, sir, ng 50 katao. Titignan mo nga kung talagang po pwede ang 50 katao kakasya doon. Titignan mo rin kung gaano ka-safe, baka sumabog yung restaurant na yun. Titignan mo rin kung may mga fire exit yun. Kahit na sinabi na ng Bureau of Fire, approve. Kahit na approve, kung kunwari kagaya ng casino, ha? Sa second floor, daang-daan ng mga tao dyan, tapos isa lang ang fire exit mo. Paano mo aaprubahan yan? Katarantaduhan.
Kaya siguro wala nang masagot itong ogag na ito. Hindi na makasalita nga. Akala ko na stroke yung hinayupak na ito. Talagang nakaka-high blood, Surina. Hindi lang kasi masagot. Kaya ako nagagalit dito. Hoy! Pasay City Business Permit and Licensing Office, mga buang. 37 ang namatay. Hayaan mo na yung nagpakamatay ng baril. Okay lang yung buhay niyo yun. Pero itong 37 na tao na kumain lang doon, na namasyal lang doon, na mag-good time lang doon, yung mga nagtrabaho lang para kumita para sa mga anak nila, pamilya, paano mo ipapaliwanag na hindi pala safe yung lintik na pinagtatrabahuan nila gusali, yung pinapasyalan nila gusali na kasino, hindi pala safe dahil kulang ang fire exit, dahil inaprubahan ang business permit, na ang business permit natapalan din ng pilak sa mata at inaprubahan ang natapalan na pilak sa mata na Bureau of Fire. Nagtuturo-turuan na ito mga ogag na ito, mga hinayupak na demonyo na ito. Buisit ito mga ito. Maha-high blood ka sa mga... Ako pang paikot... Kasi hindi naman... Tigilan mo na ako. Kung sinabi mo lang, sige sir, paimbestigahan po namin kasi tama po, dapat to in-inspeksyon namin. Inaamin niya na dapat inspeksyonin. Anong purpose ang inspeksyon mo doon kung hindi mo nakita na kulang ang fire exit? Isa ka pang ogag ka. Isa ka pang ob-ob. Kagaya nung senadora doon. No? Isa ka pang ob-ob. Alas 9:30 ng umaga, mga kapatid. Pasensya na ho kayo. It's just that I just feel ho yung sama ng loob ng mga namatayan po dito sa kasino na ito. Ha? Sino mo ba nag-aakala na yung asawa niya or anak niya or ate niya pupunta na sa trabaho, papasok sa trabaho sa kasino bilang casino host o casino dealer o supervisor ay hindi na uuwi. Uuwi man kinabukasan pero patay na. Sino ba nag-aakala na yung misis mo, darling, mamamasyal lang ako doon, pupunta lang ako doon, kakain lang kami ng mga barkada ko doon sa Resorts World, na hindi na babalik, ibangkay na. Sino mag-aakala na yung isang senior citizen kasama niya yung asawa niya na namamasyal, nag-slot machine lang sila, ha? Hindi na uuwi yung kanyang mister dahil siya, sumiar lang si mister niya, naiwan na slot machine, namatay. Sino? Kaya nga kayo dyan sa Kongreso, whoever is investigating this, yung public order and safety, make sure na lahat ng mga dapat tamaan ay tatamaan. Hindi lang po dapat Resorts World Management, hindi lang Resorts World Security ang dapat managot dito, kundi may kakulangan din dito ang local government unit ng Pasay, lalong-lalo na ang Business Permit and Licensing Office, lalong-lalo na ang Building Permit Officials, lalong-lalo na ang Bureau of Fire Protection. May mga pananagutan sila. And kung kailangan may mga panagot dito, managot na ang dapat managot. I don't give a F. Wala akong pakialam kung sino yan. Nasa linya ng telepono si Mayor Antonio Calixto ng Pasay. Magandang umaga, Mr. Mayor, sir. Antonino po, hindi po Antonio. Antonino, I'm sorry sir, Antonino. Sir, alam ko po hindi pa po kayo ang mayor nung ito maaprubahan. Tama po, itong Resorts World? Yung building permit po. Opo. Opo. Kayo na po yung mayor? Opo. Ang tanong ko po... Ang mayor po, si Piwi po. Okay, Piwi pa noon, okay. Yun na nga po, kaya hindi ko kayo masisi ngayon. Ang sinisisi ko lang yung building permit natin, sir. Yung sa business permit natin. Kasi, kailangan naman palang inspeksyonin yan. Bakit hindi nila nakita kung ilang... Di po ba kasama yan sa trabaho ng building permit officials na bilangin din yung fire exit kung standard at sufficient enough ang struktura, safety, ika nga ng mga tao na papasok o titira doon o mag-occupy sa lugar na yon, Mayor? Tama? Tama po yun. Okay. Pero unfortunately, hindi pa po kasi kayo ang mayor. Kaya, siguro kung kayo na ang mayor, hindi nyo inaprobahan. Tama, Mayor? Hindi po, Mr. Erwin po, Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Opo. Yung po ay special economics po yun. Sir,
I understand what you're saying, but PEZA was telling me yesterday, ang hawak lang po nila is the hotel, not the casino itself. That is not true. Ganon. Not true. Because that is special economic zone. Okay. Pati po sa Okada, meron po siya. Okay. So, what you're saying, sir, nagsisinungaling din itong PEZA sa akin. Maaari pong gano'n at hindi naman siguro nagsisinungaling. Baka hindi na po niya alam. Sinabi niya, pinapipilitan niya, sabi at tinuturo niya, dapat nakastiguhin mo, Mr. Tulfo, ang local government ng Pasay. Kasi, sa amin, hotel lang kami, hindi yung casino. Hindi po bakit po yung Okada, binigyan nila? Sila ang namamahala. Ayun. Doon po yun Kahit po ng 2 bilyon nung yata yun Tama, oo. Anyway, ang... Mr. Tulfo, sa presidential degree, dati po EPSA yan. I understand, sir. I already reviewed that. I reviewed that already, sir, Mr. Mayor. But anyway, ganito na lamang po, sir, kasi we're going on a break. Next time po siguro, sir, kung sakasakali lang may mga ganun, sir, dapat siguraduhin ng mga tao natin na to really inspect and open their eyes sa mga business establishment for safety. Ano po? Opo, Mr. Tulfo, at alam niyo po, yung po nung nagtatalo na namin doon sa hearing, hindi lang ako po kumikibo, ayoko naman po siya. Pinagpipilitan kasi ng PEZA, primero ang Bureau pa tinuro ang PEZA tinuturo kayo ngayon. Ngayon, ibinabalik nyo ulit sa PEZA. PEZA siguro, paikot-ikot siya, parang tsubibo tayo Mahirap naman po yung gano'n. Oo. Sino po yung may responsibilidad? Akuin po nila, hindi po ba? Oo. Sa akin naman ako, may responsibilidad ako. Oo. Pero kung Tama. hindi po talaga, dapat ipaliwanag. Alright. Sige po, Mayor, tatawagan ko po ang PEZA ngayon, kukumprontahin ko. Maraming salamat, Mayor Antonio Calixto. Tawagan mo yung PEZA bago tayo mag-break. Abay, niloko tayo ng hinayupak na babaeng yun. Sasabihin niya, ang hawak lang nila ay hotel. Kita mo naman katarantaduhan. Kahapon, nagdududa na ako. Tawagan mo. Tama ho kayo, nagtuturo-turuan na ito mga bugok na ito Ayaw nilang sumabit sa kaso na yon. Ay paano mo nalang i-explica ngayon sa mga namatayan? So ang may kasalanan yung mga namatay. So ang kasalanan ng mga namatay dahil pumunta sila doon sa isang lugar na kulang ang fire exit. So dapat sisihin yung mga namatay. Is that what you're trying to drive at here, Bureau of Fire? Is that what you're trying to point out here, Philippine Economic Zone Authority? Is that what you're trying to state here, local government unit? Wala kayong lahat ng kasalanan, ang may kasalanan yung mga namatay. Total, patay na yon, wala nang magagawa, di ba? Tawagan mo yung Charito Plaza na yan. Para masermonan ko yung mabembang kalembang ko para mabingi. May pinaikot-ikot tayo kahapon na. Hindi, sir. No, it's not us. It's the local government. It is their responsibility. We were only handling the hotel side. Mauubos ang oras natin dito. But anyway, habang tinatawagan mo yan, mag-break ho muna tayo. Kailangan natin makumpronta yan Oo. Yung speaking engagement suddenly may bukas. Sabado na pala bukas. Sa Lunes. Balikan natin yan. Huwag nyo nga akong luluko-lukuhin mga lintik kayo. 9:37 ang umaga. Dyan lamang ho kayo. Magbabalik po ang Punto Asintado. Magbabalik Iyo ba? Dito mong programa pagkatapos ng ilang. Ito turo-turuan. Bureau of Fire, PEZA. Kahapon, narinig mo ninyo. Oh, Mr. Tulfo, that's not ours. That's local government. Yan local government. Hi, Mateo Guricelli here. Dapat lahat yan maimbestigan. Dapat lahat yan makasuhan. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good Exactly. performance and a smooth Everybody. drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection. Hindi naman po pwedeng ganun palusutin natin yung ganun ay katarantaduhan may mga namatay. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Choose what's right for you. Petron XCS. Mabuti sana kung walang namatay. Mabuti sana okay lang kung nagasgasan lang, nadulas lang. Pero 37 buhay ang nawala 37 died. 37 na mga nanay, mga kapatid, mga anak na sumusuporta sa magulang, sa mga anak nila. How can you explain that?
Tapos walang mananagot sa Bureau of Fire, puro Resorts World, puro security. Abay, bakit on the first place, hindi makakapag-operate ang Resorts World kung hindi binigyan ng permit, ng business permit? Period. Hindi rin makakapag-operate kung hindi binigyan ng PESA, ng building permit. Hindi rin, lalong hindi rin siguro makakapag-operate ito kung pinasara ng Bureau of Fire Department. Eh, ganun na nga. Dahil ang kakapal ng mukha, Ed, eh. Ang kakapal ng mukha. Sa kabila nito, nilinaw ni Kalida na... Exactly, Chona. You are right. Tama, Arlene. Sally. Philippine Standard Time, 9:38 ng umaga. Ay, tuturo nila, susunod dyan, yung na mga namatay. Bakit? Kulang nila sabihin nila, kasalanan po ng mga namatayan, Sir Tulpo. Kasi pumunta sila dyan sa casino. Kasi pumunta sila dyan, nagtrabaho sila dyan. Yan talaga, yan ang magiging pagmukat-mukat mo. Kaya dapat maimbestigahan yan. Lahat sila walang kasalanan. How in the fuck, makakapag-operate pang Resorts World kung walang mga permit, mga lisensya, dadaan naman sa kamay nila lahat yan. Pinagluulo ko pa tayo ng mga demonyo na ito, mga punyeta, mga putang ina. Kung ano ang gusto mo, piliin mo kung ano ka. Dahil yan ang mahalaga. Piliin mong maging ikaw. Tanduay select. Sir, sa pag-inspeksyon po, pwede kagaya nga sa Metro Manila, sa PESA, ang PESA, kumukuha sila ng mga inspektor nila. Pero pwedeng sabihin ng PESA, ng Bureau of Fire, kaya jurisdiction ninyo, may nagsabi po sa akin kahapon ng taga Bureau of Fire, they can. Bigo na naman. They can. Para sa'yo, pagsikto. Pwede nilang silipin. Baka may lapses ang isang agency. May kakulangan eh. Di ba? Para pong pulis, okay. Yung police of duty, nasa barko siya, trabaho ng Coast Guard, may tao doon, may armado ng baril, trabaho ng Coast Guard yun. Pero the police can arrest that person. Todo arangkada na walang palya. May nakita ng itong taga-Bureau of Fire, kumakain siya kasama yung pamilya niya. May nakita dyan deficiency, imposible wala mga taga-Bureau of Fire na namamasyal dyan. Pinapasyal ang pamilya nila. Kulang ang mga fire exit. Pwede niya sitahin niyo, pwede niya sabihin, teka muna, PESA, kulang yung fire exit doon na Meralco mismo ang nag-file sa ERC, lalo pang bumaba ang overall electricity rates ngayong buwan. Tamang-tama, ang 1 peso and 40 Exactly, Roslyn. That's what I'm trying to point out. Hindi nila, na-overlook nila kasi natapalan ng pera yung mga mata ng mga demonyo. Natapalan ng salapi ang mga putang ina. Pardon my language, but I'm really pissed and upset because nagtuturo-turo. Ito na nga yun eh. Ito na yung panahon na nagtuturo-turuan na. Pagdating ng araw, bukas makalawa, wala na, hindi isa sa kanila may kasalanan. Not the fault of PESA, not the fault of local government or Bureau of Fire. Ang magiging fault lang yan yung management at saka security guard. ang liwanag ng bukas. Magandang balita mula sa Powerfill Gas Station. Pwede ka nang maging franchise co-owner ng bagong branch ng Powerfill. Tumawag lamang sa 655-4374. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Action! Brandon, go ahead! That's what I wanted. Oh, I'll get the green here. Punto Asintado. Oras po natin, 9:42 ng umaga. Nasa linya po ng aming telepono si Arnel Ignacio ng PAGCOR. Magandang umaga, Boss Arnel. Magandang umaga rin. Nako sir, hikaso mo, kaya kami tumawag sa iyo, hindi tungkol sa PAGCOR. Alam ko namang wala na tayong tatanungin pa, ha? At questionin pa sa mga ginagawa ng PAGCOR dahil sobra na ang ginagawa ng PAGCOR, paggagawa ng mga eskwelahan, mga classroom, pagtulong, pati yung mga ang mga medical, pinag-aaralan nyo na lahat dyan sa pangunguna po ni Chairman Andrea Domingo. So, wala na po ako maki-question dyan, ha? Ito, ngayon naman ang tinatrabaho namin, makabili ng napakaraming computers para sa mga public schools natin. Oh? Oo, talaga? Initially, meron kaming binibili, 5,000 muna. Oo. And so, alam mo naman ang procurement, matagal. Mahal, natural. Binabalita ko lang. Oo. Pero, so maraming mabibigay ang mga bata sa mga probinsya, makakakita na ng computer, makakapanood na sila ng mga makaka-research na, yung mga nasa high school. Oo, at saka hindi na sila kailangan pumunta pa sa... tinatrabaho natin ngayon na maibigay. Hindi na sila kailangan pumunta pa sa bayan, doon na sa library nila, pwede na sila mag-computer. Oo,
sana yung internet na lang ang maayos. Yun ang aray ko. Tamaan ang mga dapat tamaan. But anyway, Boss Arnel, kaya kami tumawag. Ito ay problema, may sumulat sa amin. Isa siyang gay. So, personal ito. Pakinggan natin na Boss Arnel. Oo. Dear Sir Erwin, isa po akong investment specialist dito sa Makati. Single male po ako and 26 years old na. Naguguluhan na po ako ngayon sa aking sexual preference nang dumating itong girl sa company namin last month. Wala po akong gusto sa mga babae since college and crush ko mga artistang lalaki. Mga barkada ko po ay mga gay pero wala naman po akong boyfriend. Pero last month, naiba suddenly ang tingin ko sa mga babae. Naging barkada ko itong si Sandra nang dumating siya sa office namin. She is a fresh graduate. Nagumpisa ang lahat ng minsan sa CR sa office namin. Nagpasama siya sa ladies restroom dahil kami na lang ang naiwan sa office. Nag-react si Junjun ko nang makita ko panty niya paglabas niya ng cubicle habang binababa niya ang palda niya after niyang jumingel. Nasundan muli sa bahay ng pinsan niya nang humingi siya ng tissue sa akin. Pinapasok niya ako sa banyo habang winawas niya si Jenjen. Nagpupumiglas po si Junjun ko. Kampante po kasi siya sa akin dahil alam niyang bading ako. Pero mukhang ginawa niya akong lalaking muli. What shall I do? Sasabihan ko ba siya na nadidemonyo na ako kapag nakikita ko ang masiselang bahagi ng katawan niya? O dapat nang layuan ko na siya dahil ako pala ay boy? I think I'm falling for her, sir. Ano ba itong nararamdaman ko? Help, as in capital H. Anthony by day, Tanya by night. Boss Arnel. Picture ni Anthony. Sana may picture, no? Mas madaling suriin. Siguro, yung mga typical na mga, baka yung kumikilos na parang gay. Kami, marami kaming office base. Uso na yan ngayon na Boss Arnel, di ba? Pero wala rin talaga siyang gusto sa mga babae. Ang crush niya, mga artista lalaki. At mga barkada niya, mga gay. Tamo, meron pa siyang alias, Tanya by night daw siya, Anthony by day. Pero suddenly, dumating itong office mate niya na fresh graduate. Parang na-demonyo siya, na iba ang tingin niya doon sa girl. Ano raw ba itong nararamdaman niya? Meron mga gay sa itsura talagang babae. Kasi tinitingnan ko lang, kung meron din mga kasing gay sa mukhang lalaki, di ba? Baka naman talaga meron ding pagnanasa sa kanya itong babae, sinusubukan siya. Ayun, kung talaga naman mukha na siyang, kung magkamukha na sila, baka naman talagang walang mali siya. Pero, ako, palagay ko kasi, dahil sabi niya, hindi pa siya mukhang wala siyang boyfriend. Wala. Sa college. Wala rin siyang girlfriend. Hindi niya gusto mga babae. Siyempre, kumukulo na yan kahit na kumbaga para sa nasa pressure. Easy, Boss Arnel. At naka-live tayo sa radio, KBP, at TV tayo, MTRCB. Easy. Hindi tayo sa Facebook lang. Easy. Sabi ko lang naman, pressure cooker, nagluluto. Okay. Oo. Baka masyado nang mainit. Pero ba't ganun? I thought, Boss Arnel, pag if you are gay, wala kang pakialam, makikita ka ng mga langit o kung ano man nakita mo niya, basta sa babae yan. Gusto mo makita, preference mo sa lalaki. Bakit siya nagre-react si Junjun niya? Baka bisexual siya. Dahil ako ganyan din Ganun ba? Meron kang litobitis. Pero kung minsan, masarap din naman huwag nang gamutin yung litobitis. Ganun ba? Oo. Pwedeng battery, pwedeng electrically operated. Kung no left turn, pwede ka right turn. Kung no right turn, doon ka sa left turn. Mas masaya ang buhay. Pero ang payo ko sa kanya, turiin niya lang muna mabuti. On a serious note, turiin niya mabuti. Pero what is he is experiencing right now, Arnel? Kasi siguro dahil ang sabi niya mula pa college, hindi siya nagkaroon ng kahit na relasyon o Kaya siguro it's part of our nature na naghahanap ka ng contact at baka mamaya it's just an initial reaction. Dahil nga wala Pero maganda talagang kung yun ba siya talaga, suriin niya, handa ba siyang, kumbaga kaya niya bang panindigan? Para naman masabi na niya dun sa hubadera.
Hindi naman naghuhubad. Siguro, barkada lang, di ba? Siguro, oy girl, ganun siguro, oy bes, pakiabot mo nga yung tissue. At tapos si Bes naman, dahil alam niya nga, bading siguro, talaga, baka pati pagkilos ni Anthony, Tanya by night, girl na ang kilos niya. Yung kaya nga yun, ang gusto ko sana malaman kung ano bang, kasi meron, ano mo naman, brother, meron bading na mukhang lalaki, di ba? Baka naman may itsura rin siya, at saka yung babae, ready to fight. Hindi kasi natin basta ako sa kanya, kung yun ang nararamdaman niya, suriin niya mabuti, baka nga bisexual siya. Di mas, kalayaan niya yan. Hindi, kung talagang nasuri niya na, ay, parang nagkakagusto ko rito, baka hindi naman sexual lang. Kasi kung sexual lang, baka marupok lang yun. Di ba? Kung magkakagusto siya talaga, hindi ko siya pipigilin. Kasi, yan ang kanya kasiyahan. Wala namang masama sa kahit na anong love. Diba? Ang mangyayari dyan, mapapractice si June. Oo. Baka malay niya talagang si June para doon. Hindi para sa back door. Oo. Sa front door kailangan dumaan. Ako, nagkaganyan din ako nung araw. What? Diyos ko po pa na. Sir Arnel Ignacio, nako, sobrang daming salamat, sir. Baka bukas makalawa, may memo ako sa NTRCB at KBP. Ay, Boss Arnel, thank you for being sport. Thank you for your time with us this morning. Thank you. Thank you, Boss Arnel. Anthony by day and Tanya by night. Palagay ko I agree with Mr. Arnel Ignacio na ikaw siguro ay bisexual or pwede kang battery operated or pwede ka ring electric to 220 volt. Yun. But anyway, Anthony, kailangan mo nang hasain, practicein si Junior. Hindi practicein si Junior. Kasi kung sanay si Junior sa mga backdoor, naririnig mo na kailangan magaling sa backdoor dumaan. You have to use the front door, iho. Kasi iyan naman talaga ang purpose. People go inside the front door of their houses. Hindi sila sa bintana, hindi sila sa kusina. Mga magnanakaw lang ang pumapasok sa kusina. Kung hindi, sa front door ka pumapasok, di ba? Magdo-doorbell ka. Or, kung ikaw ay magdi-deliver, doorbell ka. Kung ikaw ay magpipizza, di ba? Kung ikaw ay kamag-anak, ikaw ay nakatira doon, ka sa front door ka kakatok. Ay, dito na ako. Ganon, di ba? Yan. Hindi ka doon sa kusina. Walang doorbell sa kusina. Oo. So, in short, kailangan practicein mo na si June dumaan sa front door from now on. Mukhang hubadera daw yung sabi ni Arnel Ignacio, yung office mate si Sandra mukhang hubadera. Hindi naman hubadera, ikaw naman Arnel. Ang sinabi lang, nagpasama sa CR nung una dahil gabi na. Naintindihan ko Siguro paglabas ng CR, nandiyan siya, nakatayo siya dyan, baka susuklay-suklay naman si Tanya by night ng buhok niya, gaganon-ganon sa kuwan. Nakikita niyo sa salamin, paglabas ni girl, pagbukas ng pinto, baka nakataas pa yung panty, yung palda hanggang dito, binabao. Di nakita niya. Nag-react si June. Gusto mo kong barang kita? Yan. Gusto mo kong barang kita? Easy. Pagkatapos, ano naman kanyonin na naman, Leonardo? Walang kanyon. Ang sinasabi, ang problema niya, hindi Marawi ang problema, Leandro. Ang problema ni Anthony, kung ano ang nararamdaman niya. Mali yung napapakinggan mo, doon yun kanina sa Marawi update tayo, kinakanyon ng militar. At hindi kuweba ang kinakanyon ng mga sundalo, yung mga posisyon ng maote. Yun ang kinakanyon nila. Mali-mali na nagkanda, gulo-gulo na Leandro yung mali-mali na siguro kagigising mo lang. Pinag-uusapan, tapos na tayo sa maote. Okay, magbibigay ng yung Marawi sa gobyerno sa June 12. Ang pinag-uusapan na natin, itong kay Anthony o Tanya by night.
So bakit may kanyon ka sinasabi? Anong kakanyunin? Kakanyunin ang kuweba. Walang kuweba sa Marawi. Mga Gusto ko lumigaya. Oo nga, pero walang kuweba sa Marawi. Meron silang mga paksol doon. Hindi kinakanyon yung kuweba. Ano na namang Amy Bellusilio? Basuka! Walang basuka! Iyan na. 9:53 ng umaga. Medyo dahan-dahan na ho tayo. At susunod na po ang Bitag Live. Pakipatay mo nga yung ilaw dyan, engineer, at masyadong nasisilaw ako. Gusto mo barang kita? Easy. 9:54 ng umaga. Oy, tama na yan. Ay, bueno mga kapatid. Nako, sobrang daming salamat sa walang sawang pagtutok po ninyo. Have a nice weekend, everyone. Dr. Jean Marquez ng Dare Clinic, Dermatology, Aesthetics, and Rejuvenation. Kaya pinong-pino na po yung mukha ko. Napansin niyo mga nagdaang araw, medyo magaspang. Ayan, medyo mapino na. Pina-facial natin dyan. Kaya Dr. Jean Marquez. Dickies USA, thank you for my outfit. Chancellor Shits Slacks, maraming salamat din po. With that, kami po ay pansamantala magpapaalam na muna. Ako po si Erwin Tulfo. See you on Monday! I love you guys and let us thank God for all the blessings. Kami ho'y